Ang nangiti ni Aling Pasing. Tahimik lang ang barangay namin sa Tagaytay. Ang pinakamaraming ingay dito ay ang simoy ng hangin at huni ng mga ibon. Dito ako nagretiro, sa maliit na bahay na puno ng mga halaman. Ang akala ko, puro kapayapaan na lang ang haharapin ko. Pero nagkamali ako. Dumating si Aling Pasing mga 6 na buwan na ang nakakaraan. Pumili siya ng lumang bahay sa tapat lang ng kalsada. Matanda na rin siya, parang nasa 70 na. Palagi siyang nakangiti. Pero may kakaiba sa ngiti niya. Hindi umaabot sa mata at parang plastic. Minsan, parang may anino sa likod ng mga mata niya. Maputi ang balat, pero may bahid ng pagkaiba sa kanyang mga mata na parang nakatingin sa kung saan. Ang unang senyales ay ang mga manok ni Katonyo. Isa-isa silang nawala. Walang bakas, walang balahibo, walang kalaban. Para bang nilamon ng lupa. Ang sunod ay ang mga alagang pusa sa aming lugar. Kung dati ay maraming naglalaro sa kalsada, unti-unti silang nabawasan. Nagtataka ang mga tao. May nagnanakaw ba? Pero walang makakapagsabi. Pero ang mas nagpatindig ng balahibo ko ay ang nakita ko isang gabi. Nagising ako sa tunog ng mga asong tumatahol. Ngunit hindi ito ordinaryong tahol. Ito ay tahol ng takot at pag-iingat. Sumilip ako sa bintana. Ang liwanag ng buwan ay nagpapatingkad sa bakuran ni Aling Pasing. Nakita ko siya. Nakatayo sa kanyang bakuran, nakatingin sa kalangitan. Nakasuot siya ng puting bestida na parang lumulutang sa hangin. Ang buhok niya, mahaba at nakalugay, parang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mas nakakakilabot, yung mga kamay niya, habang nakatingala siya sa kalangitan. Nakita ko ang paghaba ng kanyang mga daliri. Hindi ito ilusyon. Habang nakatingin ako, ang mga daliri niya ay humahaba ng humahaba na parang mga buto na lumalabas mula sa kanyang balat. Nag-anyong matatalim na kuko. Kasabay nito, unti-unting umumbok ang kanyang likod at ang balikat niya ay tila lumalapad. Nagkaroon ng tunog ng paghiwa sa hangin na parang pumipilas ng tela at pagkatapos may gumalaw sa likod niya. Hindi ko ito nakita ng buo, pero isang malaking anino ng pakpak ang sumilip mula sa kanyang likod. Nanlamig ang buong katawan ko. Ito na. Hindi ko lang ito napanaginipan. Narinig ko ang bulong ng hangin na parang nagsasabing manananggal, manananggal. Nagmamadali akong bumalik sa kama, nagtalukbong, at pinilit na huwag huminga. Nanginginig ako sa takot. Si Aling Pasing, ang ngiti niya, ang nakakakilabot na katahimikan sa barangay. Ang mga nawawalang alaga, ang mga asong tumatahol sa dilim, lahat ay nagkonekta. Kinaumagahan, nakita ko si Aling Pasing na nakatayo sa kanyang gate. Nakangiti, parang walang nangyari. Ang mga kamay niya, normal na ulit. Ang kanyang likod, flat. Pero sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Isang bahid ng pula na parang sariwang dugo. Mula noon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Sa bawat gabi, naririnig ko ang tahol ng mga aso at nakikita ko ang anino ng pakpak sa kalangitan. Si Aling Pasing, ang ngiti niya ang pinaka nakakatakot. Dahil sa likod ng ngiting iyon, alam kong nagtatago ang isang uhaw na nilalang na naghahanap ng biktima. At sa tahimik naming barangay, hindi ko alam kung sino ang susunod.